Hello Kathden fans! Doble ang pasabog ha ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden kasi maliban dito sa mga pinost ni Ma'am Catherine na mga brand endorsements niya ay si Sir Alden bagong bahay update mga kasombreros na kung saan ay nag-post siya ng kanilang parang construction meeting na talaga mga kasombreros umuusad na ang mansion at ang bungalow ni Sir Alden mga kasombreros. So nagkaroon na sila ng site meeting, if I'm not mistaken kahapon ito kasi kagabi pinost ni Sir Alden, and nag-post si Sir Pat sabi niya dito ay site meeting with Alden. I couldn't say no to my super loves and super fave client friend Alden Richards Ruto for this emergency meeting. So nagkaroon sila ng emergency meeting Needless to say, he's a top celebrity. His time is precious and I love him so much. Super duper bait and absolutely everyone adores him talaga. Happy Wednesday, lots of love, Pat. So kahapon nga ito mga kasombreros kasi Wednesday kahapon. Talagang yung postura nilang dalawa ni Sir Pat ay parating ganyan and then may video na nagmi-meeting sila mga kasombreros kasama nga ang buong team ng construction meeting mga kasombreros. So andito si April na kanyang pinsan, NJ Balgo, MCJR Unisco, Susta Jen Kid mga kasombreros. So ito na yung parang naka-black and white na video na pinost niya sa kanyang Instagram account kanina mga kasombreros So talagang go for the go na ito yung mansion ni Sir Alden mga kasombreros. And then ito, si Ma'am Catherine, bago yung kanyang endorsements, ay spotted, si Ma'am Catherine dito mga kasombreros na naka-shades at saka naka-black mga kasombreros, tapos parang sinisipon pa siya dito mga kasombreros, Pero ito po ay matagal na, if I'm not mistaken, sa Thailand yata ito si Ma'am Catherine or during the promo pa ito ng Hello Love Again mga kasombreros papuntang airport kasama yung kanyang glam team nito mga kasombreros. So may isang fan dito na naspatan niya si Ma'am Catherine na naka-shades mga kasombreros pero ito po ay matagal na And then ito, next item natin mga kasombreros. So bago yung kay Ma'am Catherine na naman, itong kay Sir Alden So second placer si Sir Alden mga kasombreros sa People's Choice Award or sa VP Choice Awards mga kasombreros kung saan si Ma'am Catherine ay top 1. Pero hindi ko alam kung bumagsak si Ma'am Catherine kahapon sa top 2. Sana top 2 pa, top 2 pa rin siya. Top 2 siya, top 1 si Kyla. Para pareho silang top 2 ni Sir Alden. Pero malamang sa malamang top 1 pa rin si Ma'am Catherine mga kasombreros dun sa female category ng People's Sexiest of the Year. Second placer. So nag-post kasi Sir Alden sa kanyang Instagram account mga kasombreros na kung saan nga ay siya ay second placer mga kasombreros. So congrats kay Pops Alden at siya kay Ma'am Catherine na rin first and second placer ang Kathden mga kasombreros. And then ito, so si Ma'am Catherine nag-post ng ng nasa unan siya. Tapos ay parang light blue yung color ng kanyang or parang white yung kanyang unan at saka yung kanyang suot mga kasombreros. So ang sabi dito ay get it here, love, tapos naantok, tapos Uratex PH. So part ito ng kanyang Uratex na brand endorsement mga kasombreros. So dalawang picture actually yung kanyang share sa kanyang Instagram account mga kasombreros na kung saan ay nasa unan siya, nakayakap sa unan. Tapos ay iba-ibang angulo lang at saka gestures mga kasombreros. So feeling on cloud 9 with Uratex's new comfort cloud pillow. So ito po ay kanyang post mga kasombreros. So abangan ko na naman ito baka sa susunod na araw may gantong una na naman si Sir Alden mga kasombreros. So nababasa na naman natin ang pattern mga kasombreros kung kaya team panatag lang tayo mga kasombreros kasi ang Kathden po ay talagang low-key lang at saka secret mga kasombreros. And then ito, so yung Colgate niya nag-post din siya sa kanyang Instagram story. Yung kanyang Colgate na brand endorsement mga kasombreros ay nag-post din siya ng panibago, Colgate.ph.
Sabi niya dito, try Colgate Fresh Confidence with hundreds of cooling crystals. And then yung pinaka-last ay for a jolt of freshness, no, nakakulay red si Ma'am Catherine at saka nakakulay white yung kanyang damit, mga kasembreros, no. So ang ganda ni Ma'am Catherine, sana all may magandang smile at saka ngipin, no. Mga kasembreros, so nainggit bigla, no. So joke lamang po. And then ito, so yung concert ni Alden, nakasama si or main host si Ma'am Jonalyn Viray. Nag-post si Ma'am Jonalyn Viray kanina ng parang teaser ulit ng kanyang concert nga sa November 8, mga kasembreros. So sabi niya dito ay the voice, no, the soul, tapos the range, the power, a musical journey worth taking. Jonah, Journey to Arena. So marami pa siyang guests actually, no. So ito ay November 8, 2025 sa SM MOA Arena, directed by Paolo Valenciano, tapos si Sok Mina yung kanyang musical director, mga kasembreros. So may mga guests din pala, no, maliban sa kay Sir Alden. Nandyan ang of course, no, the Asia's songbird na si Ma'am Regine Velasquez, Asia's Nightingale na si Ma'am Lani Misalucha, si Ma'am Shasha Padilla, no, na Divine Diva, Sir Alden, si Jed Madela, si Aisel Santos, no, at saka si Maricris Garcia na kanilang tandem dati, no, na La Diva, mga kasembreros. Ay andito rin, no. Talagang ito, pasabog rin pala itong concert ni Ma'am Jonalyn Viray. Tapos meron pa ditong alamat, no, nakalagay, mga kasembreros. So sabi dito, for ticket increase visit www.smtickets.com, and for increase call VAA live at 8687-5853, local area code 841 or 63 or 0931-708-2115. So, naging call center bigla, no. So tapos yung tickets dito, kapag SVIP, parang special VIP yata ito, no, 5,800. Sa VIP naman 4,500. Sa lower box premium 3,500. Sa lower box na regular 2,500. Tapos sa upper box naman ay 1,200. Tapos yung Gen Ad or general admission ay 860 pesos. So yun po, mga kasembreros, sa mga gusto lang na pumunta doon sa concert ni Sir Alden at saka ni Ma'am Jonalyn Viray. And then ito, sobrang kulit ni Daddy Bay dito. Kasi naspatan niya rin, no, yung picture or stand ni Sir Alden dun sa bench, no, sa isang mall. Tapos si Daddy Bay parang dito, parang kwela-kwela yung mukha niya, mga so si Daddy Bay, nagmana talaga dito si Tisoy, no. Kasi proud na proud siya na makita yung picture ni Alden Richards doon sa bench sa isang mall. Habang siguro magkasama sila niyan, no, ni Ma'am Riza kahapon dito. Kasi si Ma'am Riza nagka-picture din dito sa dito sa poster, sa poster ni Sir Alden nga, no, sa na bench, mga kasembreros. And speaking of kakulitan na nagmana kay Daddy Bay, ay ito, no, sa Stars on the Floor. Hindi ko ito naisama noong nakaraan, kaya sabi dito, kulit mo talaga, Tisoy. Na sumasayaw-sayaw siya ng, hindi ko lang kung teach me how to doggy bait itong sayaw niya kasi na-vlog ko na ito, pero palagay ko hindi, iba ito na. Sobrang kulit talaga ni Tisoy, energetic lang yarn. Sorry po, tatawa ko dito. So yun nga, na talaga may pinagmanahan si Alden kay Daddy Bay talaga, mga kasembreros. So actually yan lamang, no, sa ating Kathleen items. Ngayon po ay October 16, 2025, Thursday na po. Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God, ha, na sobrang ganda po, mga kasembreros and mga Kathinatics. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros, ha. Ang title po natin, Lumago sa Grasya. 2 Peter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Napakaganda ito, mga kasembreros, no? Amen ang sagot dito, mga kasembreros. So ang 2 Peter 3:18 ay reminder sa atin, mga kasembreros, na minsan lumalago tayo sa ating may mga subjects tayo, di ba, na growth and development,
Tapos may mga sa mga opisina pa, merong dito, team building, character building. Ang pinakamaganda actually sa lahat, no, yung character building at saka spiritual building. Kasi yung spiritual building talaga, ito yung pinakamahalaga na aspect ng ating buhay. Maaaring meron tayong financial building or financial development, meron tayong character development, meron tayong ano pa mga development or growth. Ang tao talagang dapat ay tuloy-tuloy yung ating paglago or progress mga kasombrero, especially sa ating spiritual journey. So ang sinasabi dito ni Apostol Pedro ay we have to increase both sa grace at sa knowledge about kay Lord Jesus Christ. So kapag hindi kasi natin nalaman kung ano yung character, ano yung plano, ano yung desire, ano yung commandments, ano yung gusto, ano yung hindi gusto ng ating Panginoong Hesus, mga kasombrero, ang tao, wala yung direksyon. Kung parang wala siyang guide ba na tama ba to, ito mali ba to, dapat ba ito, hindi ba dapat to, dito ba dapat o dito ba dapat. So ganun mga kasombrero, no? And in order for us to grow and increase mga kasombrero both sa grace at saka sa knowledge about kay Lord Jesus Christ, ay number one talaga dito yung pagbabasa ng ating Holy Bible mga kasombrero. It calls us to strive for a deeper understanding of God's love and to continually seek to become more like Jesus in our thoughts, words, and actions. So doon kasi nakikita yung Christ-like, no? Maaring may mga hinahangaan tayong artista, influencers, vloggers, no, celebrities, politicians, or kung sino man dyan mga kasombreros, maaring ating magulang, kapatid, and so on. Basta meron tayong sense of admiration ba? Paghanga na, gusto ko maging ganito, sana gusto ko maging katulad niya, gusto ko maging katulad nito. So, tama naman yun. Kapag nasa tama, mga kasombreros, wag lang sa maling influence, mga kasombreros. So, yung pagiging Christ-like, ito talaga yung bottom line na character, no? Yung, dito kasi mag-fall yung fruit of the Holy Spirit na love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. So, papasok na dito. Kung susumahin mo ito, it will sum up to Christ-likeness. Kasi ano si Lord? Loving. Ano si Lord Jesus? Humble. Ano si Lord Jesus? Kind, gentle, forgiving, and so on. So lahat ng good attributes mga kasombreros ay nasusuma. Kumbaga pa ang bottom line ay si Lord Jesus Christ mga kasombreros. Iikot ng iikot pero ang pinaka-sentro at ang pinaka-final destination ay si Lord Jesus Christ. We are reminded to extend kindness, sabi natin, forgiveness, and compassion to others as Christ does for us by growing in grace. So ang grace naman mga kasombreros, ito yung hindi natin deserving na merit, favor ba, pabor, kumbaga pa na hindi na natin deserving, pero dahil ang Diyos natin ay punong-puno ng pagmamahal, iniibig tayo, no, sinisinta tayo mga kasombreros, no, He gave His Son Jesus Christ mga kasombreros para sa atin na deserving na sana tayong makasuhan no? Deserving na tayo makulong, deserving na tayo mapunta sa impyerno, deserving na nating i-condemn, i-husgahan or hukman mga kasombreros, no? Kung sa Bisaya pa, na tayo ay makasalanan lahat. So since we were sinners, we were deserving to be put to judgment or be thrown to hell mga kasombreros sa impyerno. But Jesus Christ, no, God the Father stepped in and then changed the destination of man. Okay? Ngayon, meron tayong access sa heaven. Dati, we were deserving or kung pa yung papupuntahan na sana ng tao ay sa impyerno, but because of the grace, no, great, no, dakilang grasya, pabor, mga kasombreros, unmerited favor ng Panginoon, He sent His Son Jesus Christ to save every mankind, mga kasombreros, na naniniwala at susunod sa ating Panginoon mga kasombreros in faith. So kung kaya ang tao ay kahit na sabihin natin na hindi ko na kailangan ng Diyos, no? Kasi kaya ko naman ng sarili ko, nagtatrabaho naman ako, nakapag-earn naman ako ng pera. No. Kasi kung wala ang Panginoong Hesus, wala na ang humanity, wala nang existence ng human being o ng mortal being sa mundong ito mga kasus. Doon pa lang, sa pagpasok niya sa eksena, na tuloy-tuloy na sana yung mga kaluluwa ng mga tao sa impyerno ay pinutol niya yung mga kasombreros because He sacrificed His blood, His life mga kasombreros sa krus so that we could have redemption and salvation. So grabe no? Sabi, by increasing in knowledge, we are encouraged to study, yung pag-aralan, the teachings of Jesus, deepen our faith, and develop a closer relationship with Him. So, yung hindi natin makikilala ang Panginoon pa lalo kapag wala tayong panahon sa Biblia.
kapag wala tayong panahon sa pagbabasa ng kanyang salita, ng kanyang mga turo, mga kasembreros. Kasi kung meron tayong mga earthly teachers, kung pa yung teachers natin sa paaralan, kung sa trabaho may mga supervisors tayo, may mga managers, no? At kung sino man dyan sa tahanan, may parents tayo. Jesus Christ, God Himself is the greatest teacher, no? Kung kaya ang kanyang Biblia ay ang greatest book. Kung pa greatest among the greatest and the most excellent among the excellent, the most perfect of all the most perfect. So, kung tayo may panahon sa mga bagay na hindi perpekto, dapat may panahon tayo sa mga bagay na perpekto, and that is the Word of God, mga kasembreros. Have you considered how can you actively cultivate grace and knowledge in your life? Are there areas where you can extend more forgiveness and love to those around you? Are you investing time in studying the Bible and learning more about Jesus' teachings? So yun nga, no? Talagang ang panahon, talagang kailangan talaga ang panahon, mga kasembreros. So dahil nga tayo ay tao, nag-spend time tayo sa ating family, nag-spend time tayo, naglalaan tayo ng panahon sa ating magulang, asawa, anak, kapatid, and so on. Kahit nga sa gala, no? Talagang nakaschedule talaga yan, no? Gantong petsa, nakapag-ipon na ako, ganyan. So may mga talagang schedule tayo sa araw-araw natin, na daily routines natin, mga kasembreros. Talaga naglalaan tayo ng panahon sa social media, sa cellphone, no? Cellphone, scroll, swipe, no? Talagang meron tayong panahon sa gala, meron tayong panahon sa ating BFF, sa ating mga papapagkain sa labas, and so on. Pero ang ating panahon sa Biblia ay nawawala. So hindi dapat ganoon. Kung kaya sasabi dito na kailangan lumago tayo, mga kasembreros, no, sa ating or sa grasya ng Panginoon, because the more that we are studying and growing and deepening our relationship at saka pagkilala sa grasya ng Panginoon, the more that we are loved, we feel that we are loved, we are cared for, we are forgiven, no? We are bound with grace, mga kasembreros, forgiveness, mercy, and so on. So the more that we also humble ourselves before God, because we know that God Himself is the source of love and grace and humility, and so on. So in the closing remarks of this second episode, Peter urges believers to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, na kung saan ay hinihimok niya ang mga tao at tinutusan niya na tayo po ay lumago dapat sa pagiging sa kay Lord Jesus Christ. And then yung paglago na yon ay kasama na dito, of course, na yung address ni Apostol Pedro sa mga false teachings or mga maling aral. Kasi the more that we study the truth sa Holy Bible, mga kasembreros, the more that we are firm, no, naging solid tayo sa ating pananampalataya and belief, no, sa Panginoon by His Word, mga kasembreros. Kasi you cannot say that this is the truth kung hindi mo nabasa, kung hindi mo narinig, no, kung hindi mo nalaman, mga kasembreros. That is why it's really important to read yung salita ng Panginoon, mga kasembreros. He emphasizes the importance of continual growth in Christ. Peter's second epistle serves as a pastoral letter aimed at encouraging believers to deepen their faith and understanding of Jesus Christ. In a time of increasing opposition and distortions of the gospel, Peter's message resonates with the need for spiritual fortitude and discernment. So the call to grow in grace and knowledge stands as countermeasure to the prevailing spiritual dangers of the day. So napakaganda nito, mga kasembreros, kasi ang mga tao kasi maraming maraming examples na ginagawa, maraming hinahangaan, kasi ngayon talagang talamak ng idolatry, no? Maraming hinahangaan, maraming iniidolo, tapos nawawala na dun sa tunay na dapat na hinahangaan at ginagawa nating example. The most perfect, the most excellent, and the most outstanding, supernatural, divine example, mga kasembreros, ay ang ating Panginoong Jesus. So kung kaya tayo man ay hinahangaan, kagaya ng Catherine, huwag nating kalimutan na meron tayong Diyos, no? Meron tayong Panginoong Jesus na dapat ay number one natin na hinahangaan at ginagawang ehemplo. Kasi we have to be Christ-like as sons and daughters of the living God. So in conclusion, the imperative to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ ay nagsiserve sa atin ng timeless call, no? Ay isang panawagan na hindi siya namamatay, walang pinipiling panahon, walang pinipiling dekada, pinipiling siglo, mga kasembreros, century or decade, wala siyang
timeless, no? Lahat ng salita ng Panginoon timeless po yan. Hindi ibig sabihin na applicable ngayon at saka relevant ngayon, bukas hindi na. So hindi po ganun mga kasos ng salita ng Panginoon. So relevant siya ngayon, relevant siya bukas, relevant siya sa susunod na linggo, relevant siya sa susunod na taon, and so on and so on and so on mga kasos. Even until the end of the age or until the end of this world mga kasmeres. May we heed this call with diligence, seeking continual growth in our relationship with Christ. As we embrace this journey of spiritual maturations, may God's grace empower us, His knowledge enlighten us, and His glory be magnified through our lives. Amen and amen. So, yung ating bottom line or ating conclusion dito mga kasmeres ay dapat maging tayo, kumaga pa maging warriors of light, no? Talagang tayo pa ay mandirigma ng ilaw at ng katotohanan at ng pag-asa, so that we pa matuwa ang Panginoon sa atin. And kagaya ng minamahal natin sa buhay, gusto natin natutuwa sila, napapatawa natin sila, napapasmile natin sila. So mas lalo na po ang Panginoon, because if God smiles at us, if He is pleasing or is pleased sa atin, talagang ang reward, ang kantimpala, ang pagpapala mga kasembreros ay susunod sa ating buhay at tahanan. Napangnan verse na ito mga kasembreros, 2 Peter 3:18. But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God. Sana po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka dunong wisdom sa ating grace na nagmumula sa ating Panginoon mga kasembreros, sa ating Panginoong Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.